Sa nakaraan nating video ay natapos tayo kung saan ay nag-refine ang ating bida ng isang furnace of spirit para sa kanyang cultivation. At kung saan rin, umaga pa lang nang siya ay naglalakad-lakad ay nakita naman niya at nakausap si Ning gayon rin ang mga kaibigan nito. Hanggang sa tila nga ay makikitang tila ba hindi boto at ayaw ng mga kaibigan ni Ning na makatuluyan niya kung sakali ang ating bida. At kung saan rin ay nangako si Yan kay Ning na siya na daw ang gagawa ng paraan para hindi na daw manggulo si Lin Kay, kahit na wala naman talagang ginagawang masama ang ating bida. At maya-maya pa nga lang din ay lumapit na nga si Yan sa ating bida sabay tinanong agad nito kung siya nga ba talaga si Lin Kay na seryoso namang sinang ayunan ng ating bida. At muli na naman ngang nagtanong si Yan at ayon rito kung talaga nga daw bagang pakakasalan ng ating bida ang kaibigan nilang si Ning sabay may halong pang-iinsulto nitong sinabi na tumingin daw muna ang ating bida sa salamin at tingnan ang kanyang sarili dahil hindi daw naman siya talaga nararapat at nababagay sa tulad ni Ning. Dahil kahit noon pa lamang ay marami nang pumipila at nagkakandara pang mga lalaki para lang sa matamis na oo ni Ning. Sabay may panlalait pa ding sinabi niya na isa lamang hamak na mahirap at mukhang walang pinag-aralan si Lin Kay kaya mas mabuti pa daw nakalimutan na lang ni Lin Kay ang pag-iisip niya sa ideyang magiging sila ng kaibigan niyang si Ning. Kasunod nga nun ay sinabihan na ni Ning si Yan na tumigil na ito sa pagsasalita ng mga nonsense na bagay na parang ikinainis pa ni Yan dahil hindi naman daw basta mga nonsense lang na bagay ang kanyang mga pinagsasasabi. Kung saan naman nga ay makikitang tila ba napapatahimik na lang din si Lin Kay hanggang sa maisipan niya na ring magsalita kaya naman sinabihan niya si Yan na namamali lang daw ito ng pagkakakilala sa kanya at kung anong klase ng tao ba talaga siya. At dagdag niya pang ang sabi na kaibigan lamang ang tingin niya kay Ning at wala nang hihigit pa ron. At isa pa ay nag-set up lamang ng isang arranged marriage ang kanilang mga magulang para sa kanilang ngunit gayunman ay ibinalik na niya ang marriage contract sa ama ni Ning nung minsan na nagkita sila, kaya naman ngayon ay wala na siyang kahit na ano pa mang kinalaman kay Ning. Sabay pasiga namang sinabi niya na nagsisinungaling lamang ang ating bida dahil kung totoo man daw talaga ang kanyang mga sinabi ay bakit daw sinusundan niya parents si Ning. Na sinagot naman kaagad ng ating bida na dahil sa siya ay pinakiusapan lamang ng ama ni Ning na ito ay protektahan kaya may mga oras talaga na tila ba nagiging stalker na siya. Ngunit hindi peren naniwala si Yan sa mga tinuran ng ating bida dahil mukha daw namang napakahina ni Lin Kay kaya wag na daw siyang magmaang-maangan pa na pinoprotektahan niya lang si Ning. Sabay sagot ng ating bida na kung ano man ang kanyang ginagawa ay wala na dong pakialam pa si Yan kaya't mabuti pa na tumigil na to sa katatalak ng mga walang kwentang bagay. At dahil nga sa mga sinabi ng ating bida ay lalo nang bumuhos ang pagkainis at pagkasura ni Yan sa kanya. Hanggang sa maging si Zin ay pinigilan na rin si Yan na magsalita pa dahil baka kung ano-ano na naman ang masabi nito. Sabay humingi ito ng paumanhin kay Lin Kay dahil sa ginawa ng kanilang kaibigan sapagkat si Yan ay sadya lamang daw talagang prangkang tao at hindi marunong magkontrol ng mga salitang lumalabas sa bibig niya kaya kung maaari daw sana ay hayaan na lamang ito ng ating bida. At dahil nga sa Maginoo ang ating bida ay hinayaan niya na lamang at hindi na sineryoso pa ang lahat ng mga sinabi niyan. Matapos nga ang ilan pang sandali ay may bigla na lamang ang dumating na isang karwahe na unti-unti na ngang lumalapit kung saan sila naroroon, dahilan nga upang mapatingin silang lahat dito. Hanggang sa bumaba na nga mula sa karwaheng ito ang isang lalaki na agad na tumingin ng mariin sa ating bida sabay tanong rin agad nito kung sino daw ba ang ating bida dahil sa ngayon lang niya ito nakita. At sasagutin nga sana niyan ang tanong ng lalaki ngunit kaagad naman siyang pinigilang magsalita ni Ning. Kaya naman si Zin na lamang ang sumagot at ayon rito na ang kasama daw nilang lalaki ay si Lin Kay, ang malayong kamag-anak ni Ning. Kaya naman nga napatingin na lang din ang lalaki na tila ba parang hindi pa ito kumbinsido sa sinabi ni Zin. Kasunod nito ay nagpakilala na rin ang lalaki sa ating bida at ayon rito ay siya daw si Wu Juncheng ang nakatatandang pinsan niyan. At dagdag pa nitong sabi na ang kalahati sa mga tindahan sa street na ito ay pagmamay-ari ng kanilang pamilya kaya naman daw halos lahat ay tinatawag siyang Boss Kiang. Sabay sa isip-isip rin ni Wu Juncheng na ang ating bida ay maaari daw maging isang country bumpkin kaya naman hihintayin daw niya na lumapit sa kanya ang ating bida. Samantala ang ating bida ay nananatili lamang nga na nakatayo kaya naman naiinis ng iniisip ni Wu Juncheng na tila ba nagiging napaka-arrogante na ni Lin Kay. Sabay sabi rin nito na tila ba mukhang naliliitan daw ang ating bida sa kanya, ngunit sa kabila nga ng sinabi ni Wu Juncheng ay hindi peren umimik ang ating bida.
Kaya naman muli na namang nagsalita si Yan at sabi nga nito na si Lin Kay daw ay nagmula lamang sa isang small place kaya naman daw hindi maintindihan ni Lin Kay ang lahat ng pinagsasasabi ni Wu Juncheng. Dahilan nga upang bigla na lamang humagalpak ng pagtawa si Wu Juncheng na animoy may halo pang pang-asar. Sabay sabi rin nito na okay lang daw naman yun at dahil sa magkakilala na sila ngayon ay bakit daw hindi sila magsama-sama para makapag-bonding at mag-enjoy. At mukhang ang na-excite si Yan sa sinabi ng kanyang pinsan kaya naman tinanong agad nito kung saan daw ba sila pupunta at kung anong gagawin nila. Kaya naman nga sinagot rin agad ni Wu Juncheng si Yan na isasama niya daw ang mga ito sa isang lugar kung saan ay may gagawin silang bagay na ngayon pa lang nila masusubukan at mararanasan. After a while nga ay nag-decide na ang mga ito na sumama kay Wu Juncheng kaya naman sinabihan na rin ni Yan si Ning at Zin na mauna nang pumasok sa loob ng karwahe. Kung saan sa kabilang banda naman ay sinabi ni Wu Juncheng sa ating bida na wala ng iba pang ekstrang karwahe na masasakyan dahil hindi niya naman akalain na magkakakilala sila kaya sa kabayo na lamang sila sasakay total parehas naman silang lalaki. Ngunit gaya parents sa kanina ay nanatili lamang na tahimik ang ating bida at walang anumang salita na lumalabas sa bibig niya. Hanggang sa dumating na nga ang tauhan ni Wu Juncheng na kasama ang dalawang kabayo na kanilang gagamitin sa pagrarides. At ayun nga at sumakay na sila sa kabayo, si Wu Juncheng ay sa kulay brown na kabayo habang ang ating gwapong bida naman ay sa puting kabayo. At bago nga sila mag-umpisang mag-rides ay sinabi na muna ni Wu Juncheng sa ating bida na sa Qingluan Mountain ang kanilang punta, kung saan sa paanan ng bundok na ito ay naghihintay ang mga iba pa nilang makakasama. At tila nga napaisip ang ating bida tungkol sa Qingluan Mountain na nabanggit kanina ni Wu Juncheng. Maya-maya pa nga lang din ay pinatakbo na ni Wu Juncheng ang kabayong kanyang sinasakyan sabay lumingon ito sa ating bida habang mariing nakatingin at iniisip na baka daw hindi marunong mga bayo ang ating bida dahil sa isang araw itong country bumpkin ngunit nagkamali siya ng akala sa ating bida kaya naman nga dahil sa ayaw ring magpatalo at magpainsulto ng ating bida ay pinakitaan niya si Wu Juncheng ng kanyang kakayahan at kagalingan sa pangangabayo dahilan upang manggulat na lang bigla si Wu Juncheng habang takang-taka kung papaanong marunong pala si Lin Kay kung paano mangabayo. Kasabay rin nito ay bigla na lamang ding pinalukso ni Lin Kay ng mataas ang kanyang kabayong gamit upang padaanin sa may bandang yulunan ni Wu Juncheng upang magpakitang gilas rito at para mapagtanto din nito na hindi lagi tama ang mga inaakala ng isang tao sa kanyang kapwa. At dahil nga sa mataas na paglukso ng kabayo ay naunahan na niya si Wu Juncheng habang ito ay inuubo na dahil sa mga alikabok na naglipayan sa mukha niya. Dahilan nga upang manggala ito lalo sa galit. Makalipas ang ilang oras nilang paglalakbay, sa wakas ay narating na nga rin nila ang Qingluan Mountain kung saan nga ay naririto ang mga nabanggit sa kanya kanina ni Wu Juncheng na kanina pa naghihintay sa kanilang pagdating. At habang seryoso nga lang niyang pinagmamasdan ang kabundukan ay naalala niya na ilang araw na din ang lumipas buhat nang bumaba siya sa kabundukan kaya naman labis na siyang nag-aalala at napapaisip kung ano na ang ginagawa at kung nasa mabuti bang kalagayan ang kanyang mountain dweller friend Tiger, subalit bigla niya na rin namang napagtanto na ang kanyang kaibigang tigre nga pala ang itinuturing na king of the animals kaya hindi na siya dapat pa dito na mag-alala ng sobra. At habang nagmamuni-muni nga ang ating bida ay makikita naman si Wu Juncheng na nasa may bandang likuran niya na kara-rating pa lang din dahil nga sa naunahan niya ito kanina sa kanilang pangangabayo. At nang makita nga si Wu Juncheng ng mga tauhan niya ay animoy sobrang sabik na sabik ang mga ito sa kanya dahil agad na nagsilapitan ang mga ito na para bang nakaranas sila ng long distance relationship hehe biro lamang po. At makalipas nga ang ilang sandali ay lumapit si Wu Juncheng sa mga dilag na ito upang humingi ng paumanhin dahil daw sa napag-antay nila ang mga ito ng matagal para sa kanilang pagdating. At dahil nga sa tila naiinis na naman si Yan ay tila ba pasikla nitong tinanong si Wu Juncheng kung ano nga ba daw talaga ang nakakatuwang bagay na gagawin nila sa lugar na ito. Sabay turo naman agad ni Wu Juncheng sa mga pana dahil ito daw ang gagamitin nila sa gagawin nilang bagay ngayon na sadyang kakaiba at ngayon palang masusubukan ng mga dilag na ito. Kaya naman niyaya na rin agad ni Wu Juncheng ang mga ito upang maumpisahan na nila ang kanilang paghahunting. At dahil nga sa paghahunting pala ang gagawin nila ngayon ay tila ba di moari ang naging reaksyon ng tatlong dilag na sina Yan, Zin at Ning habang si Wu Juncheng naman ay patuloy lang sa pag-e-encourage sa tatlo upang pumayag na ang mga ito na maghunting sila. At maya-maya pa nga lang din,
Habang nababakas ang kaba at pag-aalinlangan sa mukha ni Zin ay nabanggit nito na ayon sa kanyang narinig ay meron daw tigre na pag-alagala sa kabundukang ito kaya nangangamba siya na baka maging mapanganib para sa kanila ang paghahunting dito. Na agad rin namang isiningit niya na matagal nang tapos ang tungkol sa bagay na yon at isa pa daw ay nahuli na at napaslang ng mga officers ang tigreng iyon kaya wag na lang intindihin pa ang tungkol sa bagay na yon. Samantala, si Wu Juncheng naman ay may pagmamayabang na sinabing kung sakali man daw na nananatili pa ring buhay ang tigreng iyon hanggang ngayon ay siya na daw ang bahala rito, kaya mas mabuti pa daw na mag-relax na lang at mag-enjoy ang mga dilag dahil kasiyahan ang ipinunta nila rito at hindi para matakot lang at mangamba. At iimak pa nga din sana si Zin, ngunit muli na namang nagsalita si Wu Juncheng na marami rin naman daw silang kasama ngayon na mga hunting experts kaya itigil na ang pag-iisip pa ng kung ano-ano. Makalipas ang ilang minuto ay inaabutan na niyan si Ning ng pana na magagamit nito, ngunit makikita namang ayaw ni Ning na hawakan ito dahil hindi niya naman daw ito alam kung paano gamitin. Sabay sabi naman niya na hanggat kasama daw nila ang kanyang pinsan ay wala silang dapat na ikatakot, at akmang magsasalita sana si Ning nang bigla namang lumapit ang ating bida upang sabihin na masyadong mapanganib sa kabundukang ito at isa pa ay hindi naman daw nababagay sa tulad ni Ning ang ganitong uri ng laro na gagawin nila kaya mas mabuti pa na bumalik na lang sila at umuwi. Mukhang papayag na sana si Ning, ngunit bigla namang sinabi niya na baka natatakot lang si Lin Kay kaya nagyayaya na itong bumalik subalit hindi na lamang nagsalita pa ang ating bida. Habang si Yan naman ay patuloy parent sa pang-iinsulto sa ating bida na isa daw siyang duwag at tila ba hindi isang tunay na lalaki. Maya-maya pa nga lang din ay nakisingit na naman sa pagsasalita si Wu Juncheng at ayon rito para sa kapakanan ni Ning ay pumapayag na daw sila na makisali si Lin Kay ngunit kung ayaw naman daw ng ating bida na maki-join ay umalis na lang daw siya ng tahimik at wag nang sirain pa ang kanilang pagsasaya. Mukhang nagpipigil lang ang ating bida sa kanyang sarili kaya't hinahayaan niya lamang ang mga ito sa kanilang mga gustong sabihin tungkol sa kanya basta't siya ay mananatili lang tahimik para walang gulo, lalo na't alam niya sa kanyang sarili na wala naman siyang ginagawang masama. Ngunit kahit na, nananahimik lang ang ating bida ay sinabihan pa siya ng ilang mga tauhan ni Wu Juncheng na hindi naman daw lahat ay maswerteng nakakasali sa kanila kaya kung tutuusin daw dapat ay napakalaking karangalan na nito para sa ating bida sabay sabi pa ng isa na lumayas na lang daw dapat ang ating bida. Samantala, sa kabilang banda naman ay sinabihan niyan si Ning na sana naman daw ay wag nang maging killjoy pa si Ning dahil bihira na nga lang daw silang magkasama-sama kaya mabuti pa daw na magpaalam na siya kay Lin Kay total ito na rin ang good chance niya para mapalayo sa ating bida. At makikita ngang mukhang ayaw gawin ni Ning ang sinabi sa kanya niyan ngunit di rin nagtagal matapos lamang ang ilang sandali ng kanyang pag-iisip ay kinausap na rin niya ang ating bida na tila ba may halo pang galit-galitan, at ayon sa kanya ay mabuti pang mauna na lang daw na umuwi si Lin Kay dahil gusto pa niyang makisali sa laro ng mga kaibigan niya. At dahil nga si Ning na mismo ang nagpasya at nagsabing umalis na lang si Lin Kay ay napabuntong hininga na nga lang ang ating bida sabay nun ay nag-decide na rin siya na dumistansya sa mga ito. Maya-maya pa nga lang din ay meron nang nagpakitang isang osa kana Wu Juncheng ngunit makikitang ito ay tinangka ng hulihin ng iba dahil sa pana na nakatusok sa katawan nito. At nang makita nga sila nito ay agaran itong tumakbo para makalayo ngunit panyan na parent ito ni Wu Juncheng at dahil nga sa siya ay meron ding angking galing sa pagpana ay nagawa niya itong matamaan, dahilan rin upang labis na ma-impress sa kanya ang kanyang mga kasamahan at ayon nga sa mga ito ay napaka-awesome daw ng ginawa ni Wu Juncheng dahil napatay niya ang osa sa single shot lamang. At maging si Yan nga rin ay humanga rito habang si Wu Juncheng ay may pagpapahumble pa. At nang kukunin na nga sana ni Wu Juncheng ang katawan ng osa ay may bigla namang pumihil rito mula sa may bandang likuran dahil ayon rito ay sa kanya daw dapat ang osang iyon. Hanggang sa sumulpot na nga ang lalaking ito na kaagad namang tinanong ng kasama ni Wu Juncheng kung sino nga ba ito para sabihin sa kanya ang osa. At agaran nga ring nagsalita ang lalaki na nakita naman daw nila Wu Juncheng na siya ang naunang pamana sa osa kaya dapat lang nasa kanya ito. Ngunit sabi naman ng isa pang kasamahan ni Wu Juncheng na wala daw silang pakialam kung nauna ang lalaking ito na pamana sa osa dahil kahit gayunman ay hindi pere naman nito nagawang mapatay ang osa samantalang ang kanila daw boss Wu Juncheng ang huling nakapana at nakapatay rito sa osa kaya natural lang na dapat sa kanila mapunta ito. At dahil nga sa mga tinuran nila ay nanggalaiti na sa galit ang lalaki at kulang na lang ay halos malamon na nito ng buhay ang grupo ni na Wu Juncheng.
At dahil nga sa mukhang di na rin makapagtimpi ang mga kasamahan ni Wu Juncheng ay nilapitan na ng mga ito ang lalaki sabay tinadyakan at tinuhad din ito agad sa may bandang tiyan habang sinasabi ng kasama ni Wu Juncheng na wala daw karapatan ang lalaking ito na agawin ang osa sa kanilang boss Qiang. Subalit dahil nga sa may taglay ring tapang ang lalaki ay nagmatapang peren ito at mukhang handa pa ring yumangal at lumaban sa grupo ni na Wu Juncheng ngunit dahil nga sa nagsisigasig-on rin ang mga ito dahil sa sila ay marami at nag-iisa lang ang lalaki ay pinagtulungan na nga ng mga ito ang lalaki upang bugbugin ng walang tigil. Hanggang sa bigla na nga lang may sumigaw ng malakas mula sa di kalayuan upang pahintuan ang mga ito, na kung saan nga ay nagsisulputan na ang isa paring grupo ng mga kalalakihan na naghahunting rin siguro. At kung titingnan nga ang mga ito, ay mukhang handa silang lahat na lumaban hanggang kamatayan. At tila nga dahil sa pagdating ng mga kalalakihang ito ay nanggatameme na ang grupo ni na Wu Juncheng kung saan rin ay mukhang pinagpapawisan na ng malalamig si Wu Juncheng, nang dahil siguro sa kaba. Habang sa kabilang banda naman ay makikitang nakatanaw lamang at nagmamasid ang ating bida sa mga ito habang iniisip na ang talento daw ni Wu Juncheng ay okay na rin at mas mabuti na daw kaysa sa wala dahil hindi na rin daw naman masama ang archery skill nito sapagkat nagawa nitong mas apple ng pana ang osa sabay sabi pa niya na titingnan niya daw kung paano magagawang makipagdeal at pakiharapan ni Wu Juncheng ang mga kadadating lamang na mga kalalakihan na parehas nilang nangangaso. At maya-maya pa nga lang din ay bigla na lamang tumakbo papalapit ang lalaki sa animoy leader ng mga kalalakihang ito habang panay ang pagtawag nito ng uncle. At tila nga hindi maganda ang timpla ng pag-iisip at pagmumukha ng maedad na pinunong ito dahil umano sa nakita nitong ginagawang pambubugbog ng grupo ni na Wu Juncheng sa kanyang pamangkin. Kaya naman kaagad rin itong tinanong kung sino-sino nga ba talaga ang nanakit sa kanyang mahal na pamangkin. Na sinumbong naman agad ng lalaki na para bang siya ay ipang-api, na ang nanakit nga daw sa kanya ay si Wu Juncheng at ang mga kasama nito kaya naman sabi pa nito na kung maaari daw ay ipaghiganti siya ng kanyang uncle dahil sa ginawa sa kanya. At dahil nga sa pagsusumbong ng lalaki ay agad namang inutusan ng kanyang uncle ang tauhan nitong si Haizi at sa utos nito ay putulin daw ang mga kamay ng lahat ng nanakit sa kanya. At maski sino nga namang makakarinig sa ganong bagay na puputulan ka ng kamay ay talagang ang labis kang mangangamba at matatakot kaya eto nga at mukhang natanggal na ang angas sa mga pagmumukha ng grupo ni na Wu Juncheng kaya naman nga ramdam na nila ang kaba at di na malaman ang kanilang gagawin. At kahit nga tumutulo na ang pawis ni Wu Juncheng dahil sa pangamba ay binaliwala niya ito at lakas loob parent siyang nagsalita upang pakiharapan ang leader ng kabilang grupo bilang sa siya ay isang lalaki at inaasahan ng kanyang mga kasama. At medyo nabubulol nga siya sa pagsasalita habang tinatanong kung sino nga ba ang lalaking ito sabay sinabi rin niya dito na ang kanyang ama daw ay si Wu Bachang. At may sasabihin pa nga sana si Wu Juncheng ngunit nagsalita na rin naman ang maedad na leader na wala daw itong pakialam kahit saang angkan pa nagmula si Wu Juncheng at dapat daw ay hindi siya kausapin lang ng basta-basta ni na Wu Juncheng sa ganong klase ng pakikipag-usap. At dahil nga sa mga tinuran ng maedad na leader na ito ay tila nga lalong natakot ang grupo nila Wu Juncheng sabay na pagtanto rin niya na ito palang matandang ito ay si Duan Tianzhou. Na kung saan ay ito ang leader ng pinakamalaking gang sa Ling City at ang master ng entire underworld, na kung saan rin ay nagawa na nitong makapatay ng maraming tao kaya naman maging kahit na ang local government ay natatakot rin dito. At habang nakatingin nga lang si Wu Juncheng sa maedad na leader na si Duan Tianzhou ay naiisip niya na baka ito na daw ang katapusan niya kaya naman dahil sa kaba at pangamba ay napapabuntong hininga na siya ng malalalim at napapalunok na rin siya dahil di na niya alam kung ano ang maaari nilang gawin ng kanyang mga kasama. Hanggang sa bigla na nga lang din niyang maisipan na humingi na ng paumanhin dahil isa lamang daw naman iyong hindi pagkakaintindihan. Subalit hindi siya pinakinggan ni Mr. Duan kaya't bigla na lamang siyang binatikal nito sa kanyang tuhod ng kanina pa nitong hawak-hawak na mga bilog na matitigas na bagay. At dahil nga sa malakas na puwersa ng pagkakabato ni Mr. Duan kay Wu Juncheng ay napatumba ito habang iniinda ang sumasakit niyang tuhod at binti. Sabay sabi ni Mr. Duan na tama lang daw ang kanyang ginawa kay Wu Juncheng dahil binugbog daw naman ng mga ito ang kanyang pamangkin at dahil daw sa sinabi kanina ni Wu Juncheng na isa lamang yung misunderstanding kaya iyon na lang din daw ang isipin nito tungkol sa nangyari sa kanya, na ang lahat ay isa lamang hindi pagkakaintindihan para maging patas ang lahat para sa kanila. At dahil nga sa nangyari sa tuhod at binti ni Wu Juncheng ay makikitang tila ba naaawa na rin sa kanya ang kanyang mga kasama.
Hanggang sa maya-maya nga ay muli itong nagsalita na kung maaari daw ay palampasin muna ni Mr. Duan ang kanilang ginawang kasalanan ngayon kahit para na lang sa kanyang ama dahil panigurado daw na hindi ito matutuwa kapag nalaman ang nangyaring ito, at isa pa daw ay hindi sila titigil sa paghingi ng paumanhin hanggang sa sila ay mapatawad ni na Mr. Duan at ng pamangkin nito. At dagdag pa nga nitong sabi na oras daw na pakawalan sila at hayaan ni na Mr. Duan na makauwi ay hindi daw nila hahayaan ang grupo nito na bumagsak. At dahil nga sa ganitong deal ay tila ba na pag-iinteresan ni Mr. Duan na pag-isipang mabuti kung papayag ba siya. At makalipas nga ang ilang sandali ay mukhang papayag na rin si Mr. Duan na pakawalan sina Wu Juncheng ngunit dagdag pa nitong sabi na papayag daw ito kapag ang bawat isa kana Wu Juncheng ay magbabali ng kanilang mga binti at kapag ibibigay nila ang 3 dilag sa pamangkin nito. At dahil nga sa kondisyong sinabi ni Mr. Duan ay lalong nanggatakot ang mga kasama ni Wu Juncheng gayon din ang 3 dilag dahil sa sila nga ay kasama sa kondisyong nabanggit. Kaya naman eto nga at parang nagsisisi na sining dahil dapat daw pala ay sumama na lang sana siya kay Lin Kay na umuwi disin sana ay wala siya sa sitwasyong ito. Maya-maya pa nga lang din ay nagpasalamat na si Wu Juncheng kay Mr. Duan dahil sa pagpayag nito na palayain sila ngunit kung pwede daw sana ay wag na nitong idamay pa ang 3 dalaga. Sagot naman ni Mr. Duan na hindi niya akalaing sa puntong ito ay inaalala ni Wu Juncheng ang kalagayan at kapakanan ng 3 babae. Kaya naman dagdag pa rin itong sabi na pumapayag na daw siya na hindi na idadamay pa ang 3 at hahayaan ng makaalis basta ba dapat daw ay makipaglaro muna ang mga ito sa kanyang mga tauhan kahit sandali. At dahil nga sa parang mga nauulol na aso ang mga tauhan ni Mr. Duan ay kaagad naman ng mga itong nilapitan ang 3 dalaga at pinagbabanta ang hawakan ngunit bago pa lang ng mga ito tuluyang magagawa ay kaagad naman silang napigilan ng ating bida. Gamit nga ang special skill ng ating bida ay pinatamaan niya ang mga many okis at walang hiya sa kamay ng mga ito upang mapigilan ang masasama nilang balak. Dahilan nga upang magulat ng sobra si Mr. Duan at mapaisip kung sino ba ang gumawa nito sa kanyang mga tauhan. Kasabay nga nun ang biglang pagsulpot ng ating bida habang animoy para siyang ibon na lumilipad pataas, sabay sinabihan niya agad si Mr. Duan na itigil na kung ano man itong ginagawa nilang hindi maganda. At napatanong na nga lamang si Mr. Duan kung sino daw ba siya. Sabay sagot naman ng ating bida na hindi na iyon importante pang malaman ni Mr. Duan bagkus ay gawin na lang daw nito kung ano man yung sinabi niya kanina. Ngunit may pang-asar namang sinabi ni Mr. Duan na paano daw kung ayaw niyang tumigil at sumunod. Kaya naman agarang sinabihan ng ating bida ang mga ito na kung hindi daw ang mga ito susunod ay kanyang sisiguraduhin na hindi na ang mga ito makakalakad pa para makaalis dito sa Qingluan Mountain. At ang kanyang ang mga tinuran ay kaagad na nakapagdulot ng pagkabahala sa mga tauhan ni Mr. Duan habang sining naman ay tila ba di makapaniwala sa nakikita niyang katapangan na kinikilos ngayon ni Lin Kay na kailanman ay di niya nakita noon. Sa kabilang banda naman ay makikitang natatakot na rin si Wu Juncheng dahil mukha daw na talagang meron ng malaking gulo na magaganap ngayon. At sa isip-isip rin nito ay hindi niya raw akalain na magiging mapangahas si Lin Kay, kaya naman natitiyak niya daw na paniguradong ito na ang magiging katapusan nilang lahat. Kasunod nga nun ay ang nakakasurang pagtawa ng malakas ni Mr. Duan na animoy sa gagaling niya. Sabay sabi pa nito na sa lahat daw ng taon na lumipas ay ito daw ang first time niya na merong isang taong gaya ni Lin Kay na nagtangkang kausapin siya ng ganito. At kahit na ano pa nga ang sabihin ni Mr. Duan ay tahimik lang ang ating bida hanggang sa nag-utos na nga si Mr. Duan sa kanyang mga tauhan na kitilin na ngayon din mismo ang buhay ng ating bida. Kaya naman nagsipaghanda agad ang mga ito sa kanilang paglusob ngunit di patatalo ang ating bida dahil handang-handa na rin naman siya para lumaban sa mga walang hiyang ito. Kung saan nga ay nagumpisa na agad silang maglaban-laban at agad nga ring nangangatamaan ni Lin Kay ang mga pangit na tauhan ni Mr. Duan at kitang-kita rin naman na wala talagang laban ang mga ito sa ating bida. Kaya naman rin ay lalo nang nanggulat ang mga mata ni Wu Juncheng dahil sa hindi ito makapaniwala dahil ang buong akala nito ay isang talo-talunan lamang si Lin Kay pero ang hindi niya alam ay talagang tinatago lang ng ating bida ang kanyang tunay na lakas at kakayahan. Kung saan nga din ay bigla ring naalala ni Wu Juncheng ang kanyang mga nagawang pangmamaliit at pang-iinsulto ng maraming beses sa ating bida. Bumalik muli ang eksena kay Mr. Duan at sabi nito na mukhang ngayon daw ay isa ng skilled martial artist si Lin Kay subalit kahit daw maging mahusay palalo ang ating bida sa kung fu ay panigurado daw naman na hindi parent sila magagawang talunin ng ating bida. Dagdag pa nitong sabi na sa isang utos niya lang daw sa kanyang mga tauhan ay magiging isang katulad na ng hedgehog si Lin Kay.
At edi subukan mo na nga lang ang naging sagot ng ating bida. Na mukhang lalo ngang kinainis ni Mr. Duan. At maya-maya nga ay bigla na lang may hamyuni ng pagkalakas-lakas na maladiman ang datingan sabay ang paglitaw at biglang pag-atake ng tigre sa mga tauhan ni Mr. Duan. Dahilan nga upang bigla na ring makaramdam ng pagkabahala si Duan Tanda. Lalo na nang unti-unti itong lapitan ng tigre na animoy gigil na gigil ng sakmalin si Mr. Duan Tanda. Ngunit ang pag-aakala nga ni Duan na siya ay aatakehin na ng tigre ay akala niya lang pala dahil sa ating bida pala ito papunta. Kaya naman labis-labis na lang ang tuwa ng ating bida dahil sa wakas ay nagkita silang muli ng kanyang mountain dweller friend. Sabay haplos niya agad rito habang sinasabi niya na sobrang miss na niya ito ngunit bago daw sila magsaya ay kailangan muna nilang tapusin kung anong nangyayari ngayon. Sabay tayo ng ating bida gayon din ng kanyang dweller bilang pagpapakita na partner silang dalawa. At nagulat nga lalo si Ning at di makapaniwala na meron palang kaibigang tigre si Lin Kay. Maging si Duan nga rin ay napatanong na lang sa ating bida kung siya daw ba kaya ang Mr. Immortal nitong Qingluan Mountain. At sagot naman ng ating bida na kung gayon man ay baka naman daw susundin na ngayon ni Duan ang kanina niyang sinabi. Kaya naman nga agad na ring humingi ng pasensya si Duan kay Lin Kay dahil daw sa mga nagawa niya at pakiusap niya rin na kung maaari daw ay patawarin na siya ng ating bida at ngayon din mismo ay aalis na din sila ng kanyang mga kasama. Sabi naman ng ating bida na wag na daw yumoko pa si Duan sa kanya. Kaya naman nga tumunhay na rin agad ito at nagpasalamat sa ating bida. Sabay tanong pa nito kung meron pa daw bang gustong sabihin ang ating bida. At tugon naman niya na kung pupwede daw ay bantayan ng mga ito si Ning dahil ang pamilya nito at pamilya niya ay matalik na magkaibigan. Na inuuhan naman kaagad ni Duan. Kaya't nagpasya na rin ang ating bida na Lamarga na sakay ng kanyang mountain dweller. At bago nga siya tuluyang umalis ay lumingon muna siya ng may pagkaseryosong tingin kay Mr. Duan. Kung saan ay nangakasalubong niya rin sina Wu Juncheng na may pagkaseryoso niya ring tiningnan dahilan upang bigla na lang din ang mga itong makaramdam ng pagkahiya sa kanya. At maya-maya nga makalipas ang ilang saglit ay inutusan na ni Duan ang mga tauhan nito upang pakawalan na sina Ning mula sa pagkakatali. Habang sina Wu Juncheng naman ay animoy nakipag-wrestling dahil mga lantutay na ang mga ito at mukha pang mga lasing dahil sa magkakaakbay pa talaga sila, ang tropang sa una lang magagaling. Samantala, si Ning at Yan naman ay mukhang bising-busy sa kanilang pag-uusap tungkol kay Lin Kay kung saan ay naitanong ni Yan kung talaga nga daw bagang kilala na ng lubusan ni Ning si Lin Kay. Aba at mukhang naging interesado yata si ating Kaya naman nga napahagikak na lang ng tawa si Ning sabay sabi nito na hindi niya na din daw alam kung ano na ba talaga, dahil nung time daw na nasa bahay nila si Lin Kay ay wala naman daw siyang nakikitang kahit na anumang kakaiba tungkol sa ating bida. Sabay biglang sabi naman niyan habang nagbi-blink-blink pa at nagpi-pretty eyes ang mga mata nito na kapag hindi daw talaga gusto ni Ning na pakasalan si Lin Kay ay bakit daw hindi na lang sa kanya ipaubaya ang ating bida. Aba at na the more you hate the more you love naman ngayon si ating ano kayang nito? At kaagad namang sagot ni Ning na hindi naman daw isang bagay si Lin Kay na pwede na lang ipamigay ng basta. Tugon naman niya na wala daw siyang pakialam, basta gusto niya at isa pa ay naiisip niya lang din talaga na napakagwapo ni Lin Kay. Sabay may pambibiro namang sinabi ni Zin na mukhang 9 love na daw yata si Yan kay Lin Kay. At mukhang ang kinikilig nga itong si Zin habang banibiro-biro pa itong si Yan. Sana all na lang sinusuportahan. Napasabi tuloy siya na wala na daw ibang alam gawin sina Zin at Ning kundi ang lokohin siya at biruin. After a while nga ay bumalik na naman ang eksena kay Duan kung saan ay tinanong ito ng kanyang tauhan kung tama daw ba talaga ang pagbibigay ng respeto sa isang taong mas bata sa kanya. Patanong namang sagot ni Duan kung ano daw ba sa tingin ng kanyang tauhan na si Haizi ang nagdala sa kanya sa posisyong meron siya ngayon. At masigla namang tugon ni Haizi na ang utak daw ang ginamit ni Duan upang maging mahusay para marating ang kinatatayuan nito ngayon. Subalit agad rin namang sinabi ni Duan na mali daw ang sagot ni Haizi dahil hindi utak ang pinaganya niya at ginamit kundi ang kanyang vision dahil kahit ganito daw naman na isa na lamang ang mata niyang nakakakita ay hindi pa siya kailanman nagkakamali sa pagtingin niya at pagkilala sa mga tao. Dagdag pang sabi nito na nitong mga nakalipas na araw ay nabalitaan niyang merong isang master na nagtungo sa Kong's Mansion upang gamutin ang ina ni Kong Dekheng kaya naman sa tingin niya ay si Lin Kay ang Mr. Immortal at ang siyang gumamot sa matanda. Na agad rin namang tanong ni Haizi na kung ang Kong's Mansion daw ba ang prefect na sinasabi.
Nasinang-ayunan naman kaagad ni Duan sabay sabi pa nito na maging si Mr. Kung nga daw ay tinatrato din ng may paggalang ang ating bida dagdag pero nitong sabi na ang dapat daw nilang gawin ngayon ay ipakita ang best nila para matuwa sa kanila si Lin Kay at hindi yung gagawa sila ng magiging sanhi ng hindi nila pagkakaintindihan ng ating bida. Dahil daw sa mundong ito ay meron talagang mga tao na mas higit na powerful kaysa sa inaakala mo. At makalipas nga ang ilang oras ay lumipat muli ang eksena sa ating bida kung saan ay nagtungo siya sa isang lugar kung saan ay may binabalak siyang tagpuin. Hanggang sa biglang ang nagbukas ang isang pintuan kung saan ay lumabas mula rito ang isang matandang lalaki na tinanong agad siya kung siya nga daw ba si Lin Kay. At iimat nga sana ang ating bida ngunit nanguna nang nagpakilala ang matanda, kung saan ay siya daw ang chief ng Huang Village dito sa may kabundukan kaya naman maaari daw siyang tawagin ng ating bida na Mr. Huang, kung saan din daw ay hiniling niya rin kay Mr. Kung na tingnan-tingnan at subaybayan palagi si Lin Kay. At tila nga medyo nabigla at napaisip ang ating bida dahil sa sinabi ni Mr. Huang. At habang papasok na sila sa loob ay nabanggit ni Mr. Huang na ang lugar daw na ito ay tuluyan ng natapos i-renovate kahapon kaya sana naman daw ay talagang masatisfied ang ating bida habang naririto siya sa lugar na ito. Tugon naman ng ating bida na ayos lang naman daw sa kanya kahit pa halimbawa hindi na ni-renovate pa ang lugar. Dagdag pang sabi ni Mr. Huang na panigurado daw na napagod si Lin Kay dahil sa mahabang biyahe kaya naman naghanda siya ng makakain dun sa may backyard at sana daw ay mag-enjoy ang ating bida sa pagkain, at nagpasalamat nga rin agad ang ating bida kay Mr. Huang sa ginagawa nitong pag-aasikaso sa kanya. Maya-maya nga makalipas ang ilan pang mga oras, sa pagsapit ng gabi ay makikitang nakaupo lamang ang ating bida kung saan ay focus talaga siya sa kanyang pagkukultivate. Kung saan ay iniisip niya rin na mukhang malapit niya na daw marating ang primary stage ng chi training ngayong gabing ito. Maya-maya nga rin ay naglabas ang ating bida ng 3 piraso ng pills na kanyang nirefine nung mga nakaraang araw sabay sinubo niya ito habang sa isip-isip niya ay ito na daw ang tamang oras para makatulong sa kanya ang spirit gathering pills na nirefine niyang ito. Hanggang sa maya-maya nga ay bigla na lamang nagliwanag sa buong palibot niya dahilan upang magulat siya at mamangha sa nangyayari sa kanya. At makalipas nga ang ilang sandali ay sumapit na rin ang umaga kung saan si Lin Kay at si Mr. Kung ay naririto sa may tuktok ng bundok at abala sa pag-uusap. Kung saan nga rin ay nagpasalamat ang ating bida kay Mr. Kung dahil daw sa mga efforts nitong ginawa para sa kanya, sagot naman nito na hindi naman daw yun big deal kaya okay lang. Sabay tinanong ng ating bida kung nagpa-practice parent daw ba ng mabuti ang anak nitong si Chen. Sagot naman ni Mr. Kung na patuloy lang daw naman si Chen sa pag-insayo ng mga itinuro ni Lin Kay na fighting technique kaya naman daw ngayon ay hindi na rin ito matalo pa ng 2 officers nila kapag nagpa-practice ang mga ito, kaya sa tingin niya daw sa sitwasyon ngayon ni Chen ay mabilis na itong makakasali sa Martial Arts Academy. At napatanong nga rin si Lin Kay tungkol sa Martial Arts Academy na binanggit ni Mr. Kung. Sagot naman ni Mr. Kung na kaya nandito siya ngayon ay para nga mapag-usapan nila ang tungkol sa bagay na ito. Sabay sabi naman ng ating bida na kung pwede ay ipaliwanag itong mabuti ni Mr. Kung. Paliwanag naman ni Mr. Kung na ang Great Wu Empire daw ay naitatag at naitayo dahil sa martial arts kaya naman itinuturing nila itong fundamental part ng kanilang imperyo, subalit gayunpaman ay meron pa din daw ibang nga martial arts academies dito sa mundo kung saan ito ay dinisenyo upang i-discover ang talento ng mga kabataan at upang maturuan rin ang mga ito ng maayos. Dagdag pang sabi nito na ang Martial Arts Academy daw ay nagsasagawa ng examination 1 beses sa 1 taon at kung sino mang pumasa rito ay siya ang ituturing at kikilalaning best of the best. Sabay napatingin rito ang ating bida na para bang sigurado na niya kung ano ba talaga ang nais ipahiwatig ni Mr. Kung. Sabay sabi pa ni Mr. Kung na bilang ang ating bida daw ay isang batang merong natatanging kakayahan ay paniguradong ang Martial Arts Academy examination ay sisiw at basic na basic lang para sa kanya. Kaya naman nga napatanong na rin si Lin Kay kung gusto ba daw ni Mr. Kung na mag-take siya ng exam sa Martial Arts Academy. At kaagad namang sagot ni Mr. Kung na alam niya daw na isang master si Lin Kay kaya naman paniguradong magiging madali lang daw ang lahat para sa kanya. Dagdag pa nitong sabi na bagaman daw ang Great Wu Empire ay natuklasan dahil sa martial arts, ay ang Martial Arts Academy daw ang best way para mag-gain ng advancement. At gamit daw ang talento ay maaari daw maging isang pillar ng Great Wu Empire ang ating bida. Sambit naman ng ating bida na hindi naman daw siya interesado na maging isang opisyal ng court.
Kaya naman napatahimik bigla si Mr. Kung. Sabay maya-maya lang ay muli na naman itong nagsalita at ayon rito ay wala daw laban ang kahilingan nila sa ambisyon ng ating bida. Subalit gayunman daw, sa pamamagitan ng origin ng Martial Arts Academy ay mas magkakaroon na ng kakayahan at mas mapapadali na ang pagpunta ni Lin Kay sa mga lugar na gusto niyang puntahan pag nagkataon, katulad na lang daw na mas ma-enjoy na niya ang hospitality sa bawat yugto na mapupuntahan niya at kung saan rin ay mas marami pang pwede niyang gawin na talagang convenient para sa kanya. Sabay napaisip na nga rin ang ating bida na mukhang okay nga ang sinabi ni Mr. Kung dahil sa pagkukultivate niya daw ay kailangan rin talaga niyang mag-travel sa mga lugar kung saan ay abundant ang spiritual energy kaya naman daw mukhang mapapakinabangan nga niya ang pagpasok niya sa Martial Arts Academy. At matapos nga ang sandaling pag-iisip ng ating bida ay sinabi na niya kay Mr. Kung na pumapayag na siyang magtungo sa Martial Arts Academy. At kinabukasan nga pagsapit ng maaliwalas na umaga ay lumipat na ang eksena sa Martial Arts Academy ng Ling Prefecture kung saan dito sa may venue number 3 isasagawa ang examination. At naririto na nga ang mga examiners at syempre ang mga examinees na magti-take ng exam ngayon gayon din ay kabilang rin ang ating bida. Maya-maya nga ay nagpakilala na ang isang examiners at ayon rito ay siya daw si Lee Chuan ang main examiner at ang dalawa naman daw na nasa likuran niya ay ang deputy examiner. Kasunod nun ay malakas na sinabi ni Lee Chuan na ang rules daw para sa examination na ito ay napaka-simple lang, ang kailangan lang daw ng mga examinees ay pumili ng isa sa kanilang tatlo kung sino ang nais ng mga itong makatunggali, at pag nagawa daw ng mga ito na makatagal ng hindi natatalo at napapatumba sa loob ng 30 minutes ay makakapasa na sila sa pagsusulit na ito. Pagkatapos magpaliwanag ni Lee Chuan ay nagtanong na rin agad ito kung sino daw ang unang gustong sumubok. At makikita ngang tila ba nag-iisip pang mabuti at parang nagdadalawang isip pa ang ilang mga examinees. Sabay biglang may nag-volunteer na nga na isang malaking lalaki na maabs at bato-bato ang katawan para maunang sumubok. Kaya naman rin napatingin na lang ang ating bida rito. At kalalapit-lapit pa nga lang ng lalaking ito ay agad na rin namang nasuntok ng malakas at tumimbuwang ng agaran ng ganun lang kabilis. Sabay pasiga na tanong ni Lee Chuan kung sino naman daw ang kasunod na susubok. Sabay sumugod nga ang tatlong lalaki rito sa tatlo ring examiners ngunit dahil nga sa may taglay ring kahusayan ang mga ito at dahil sa bago pa lang din nagsasanay ang mga examinees na ito ay muli silang napatumba at napatalsik ng tatlong examiners. Kaya naman nga mukhang proud na proud ang mga ito sa kanilang mga sarili dahil nga syempre sila ang examiners kaya dapat lang na mahusay rin talaga sila. Hanggang sa magsisugudan na nga rin ang ilan pang mga kalalakihan ngunit kagaya ng mga kaninang sumubok ay nanggatamba din lang ang mga ito at natalo ng mga examiners. At parang payabang ang sinabi ng isa sa deputy examiner na mga puro daw pala talunan ang mga examinees na ito. Tapos may tila ba pang iinsulto ring sinabi ng main examiner na si Lee Chuan na ang lalakas daw ng loob na mag-take ng exam ng mga examinees na ito gayong mahihina naman daw pala pagdating sa kung fu. Sabay sabi pa nito na mukha daw yatang babagsak lang ang mga ito ngayon at walang pag-asang makapasa. Sabay muli nitong tanong kung meron pa daw bang ibang gustong siya ay e-challenge. Hanggang sa may biglang lumapit na isang babae na nagngangalang Yu Xiaojing at ayon rito ay nagmula daw siya sa Affiliated Martial Arts Academy at sabi rin niya na gusto niya daw subukan ang challenge. Sabi naman ni Lee Chuan na sa tingin niya daw ay hindi na kailangan pang subukan ni Yu Xiaojing ang challenge dahil maaari na naman daw itong pumasa sa level na ito. Dahilan upang magulat sa kanyang narinig ang isa sa mga examinees dahil nagtataka ito kung bakit gayon ang sinabi ni Lee Chuan ngunit iimak pa sana ito pero pinigilan ito ng katabi niya dahil baka daw marinig ito ng iba. Dagdag pang sabi nito na si Yu Xiaojing daw ay top student ng Affiliated Martial Arts Academy kaya syempre daw na maaari nitong malampasan agad ang bawat test. At maya-maya nga ay nag-decide na si Yu Xiaojing na umalis subalit kakatalikod pa lang niya ay agad naman din siyang pinigilan ng kaninang lalaki na kaunahang nag-volunteer at sabi nito na wala daw siyang pakialam, hindi daw siya papayag sapagkat hindi daw dapat gumamit ng connection si Yu Xiaojing. At napakunot na nga lamang ang noo ni Lee Chuan sabay sabi niya na ang tigas daw ng ulo ng lalaking ito dagdag pa niyang sabi na kalimutan na lang daw ng lalaki kung ano man ang binabalak nitong gawin, at bibigyan niya pa ito ng chance para wag nang tangkain pa na labanan si Yu Xiaojing. Ngunit dahil sa mukhang desidido talaga ang lalaki ay sinabihan na ito ni Lee Chuan na kapag nakatagal daw ito at hindi napatumba sa loob ng 5 minutes habang nakikipaglaban kay Yu Xiaojing ay garantisadong makakapasa na daw ito sa examination ngayon.
At mukhang ang natuwa ang lalaki sa sinabi ni Li Chuan kaya't sinabi nito na wala daw bawian. Sagot naman ni Li Chuan na siya daw ang examiner kaya't makakaasa ang lalaki na meron siyang isang salita. Kaya naman nga ay sumugod na agad ang lalaki at mukhang excite pa ito na manalo subalit sinugod rin naman ito kaagad ni Yu Xiaojing at sinipa-sipa agad sa may katawan at pati na rin sa mukha nitong malapad dahilan nga upang mapatamba itong muli, at hindi na naman nagtagumpay na makapasa sa test dahilan nga rin upang mapatahimik na lang ito dahil sa wala lang siyang napala. Makikita naman ang ibang mga examinees na parang nagngangalit sa inis na may halong takot at pangamba habang pare-parehong iniisip ng mga ito na para daw mga halimaw sina Li Chuan at Yu Xiaojing. Sabay biglang nagtanong muli si Li Chuan kung may gusto ba daw na lumaban ulit kay Yu Xiaojing. Sabay lumapit ang ating bida ng bahagya sa mga ito at may pagkaseryoso lang na nakatingin. Habang ang iba naman sa may bandang likuran niya ay kung ano-ano na naman ang ipinuputak-putak kesyo ganyan kesyo ganto. At sabi nga ni Verde Hairboy na bulag daw yata sa Lin Kay dahil nakita na naman daw nilang lahat kung anong sinapit na miserableng kondisyon ng malaking lalaki tapos makikitulad pa daw siya. Sabi naman nung isang kalapit na ano daw bagang malay nila baka naman daw kasi talagang meron lang tinatagong skill si Lin Kay. Muli namang sabi ni Verde Hairboy na sa tingin niya daw ay mukhang wala namang kahit na anong alam na skill si Lin Kay sabay may pagmamayabang pa nitong sabi na maniwala man daw o hindi ang kahit na sino sa kanya ay pusta niya daw na kayang-kaya niyang matalo ang tatlong lalaking tulad ni Lin Kay ng sabay-sabay at walang kahirap-hirap. At sabi naman ulit ng kalapit nito na wag na daw umimik pa ng kung ano-ano si Verde Hairboy dahil kung tutuusin daw ay mas maigi pa si Lin Kay dahil nagawa niyang humarap at pumunta sa gitna para lumaban, kaysa sa tulad nila na puro pagsasalita lang ng mga nonsense ang inaatupag. Sabay may bigla namang nakisingit na isang lalaki sa usapan upang patahimikin at patigilan ang dalawa sa kakadaldal, dahilan upang may na si Verde Hairboy kaya naman sinabihan nito ang lalaki na wag daw itong makialam dahil isa lang daw naman itong outsider. Si Li Chuan naman ay kinumpirma agad kung gusto rin daw ba talaga ni Lin Kay na makipagtunggali kay Yu Xiaojing. At sagot naman ng ating bida na hindi daw ang babaeng ito ang lalabanan niya dahil paniguradong wala daw lang itong laban sa kanya. At napatameme na nga lang din ang babae. Habang ang isa naman sa deputy examiner ay pasigaw agad na sinabing napaka-arrogante daw ni Lin Kay. Sabi pa nito na mukhang wala naman daw binatbat ang ating bida at parang lalampalampa pa. Dagdag pa nitong sabi na itigil na daw ni Lin Kay ang pagiging nuisance at mabuti pa daw na umalis na siya kaagad habang maaga pa dahil baka daw samain lang siya at mangyaring matalang ang walang latay sa kanya. May pagkaseryoso namang sambit ni Yu Xiaojing na hindi daw dapat magalit si Deputy Examiner dahil marami na daw siyang nakitang tao na kagaya ni Lin Kay na nagtatapang-tapangan lang, na kung saan din daw ay sila ang mga taong wala naman talagang totoong lakas at kakayahan. At hindi na nga lang pinansin at inintindi ni Lin Kay ang mga tinura ng babae, tahimik lang siya at nag-iisip. Habang sabi pa ni Yu Xiaojing na wag na lang daw pansinin ang mga taong gaya ni Lin Kay sabay talikod nito upang lumapit sa tatlong examiner at nagpaalam na rin ito na siya daw ay aalis na, dahil need niya daw na makaupo na sa next stage nitong examination. Na pinahintulutan din naman agad ni main examiner Li Chuan. Kaya naman diri-diretso na ngang naglakad papalayo si Yu Xiaojing. At maya-maya nga ay sinabihan na ni Deputy Examiner si Lin Kay na umalis na lang daw siya. Ngunit tinanong naman muna ni Lin Kay ang mga ito na kung sakali daw ba na matalo niya ang mga ito ay talaga daw bang papasa na siya sa exam. At sa di malamang dahilan ay makikitang tila ba mainit talaga ang ulo at ayaw ni Deputy Examiner sa ating bida, kaya naman nga akmang lalapitin na nito ang ating bida upang sagudin dahil daw mukhang naghahanap lang ng sakit ng katawan at kamatayan ang ating bida. Subalit pinigilan din naman ito agad ni Li Chuan, sabay sabi nito kay Lin Kay na kung talaga daw namang merong abilidad ang ating bida sa pakikipaglaban ay syempre naman na makakapasa siya. At pasiga pa nitong sabi na, kung sakali daw man na may mangyaring aksidente na ma-injure or matuluyan si Lin Kay ay dapat daw wag niyang sisihin ang sino man sa kanila. Nakalmado lang namang inoohan ng ating bida. Sabay lakas loob niyang sinabihan ang mga ito na pwede na silang lumapit at sumugod sa kanya. Sabi naman ni Li Chuan na ang rule daw ay dapat pipili lang ng isa si Lin Kay sa kanilang tatlo kung sino ang nais niyang makatunggali. Sagot naman ng ating bida na hindi na daw kailangan pang patagalan ang laban or magkaroon ng sobrang gulo kaya bakit daw hindi na lang magsabay-sabay ang tatlo na kalabanan siya. Nalabis ngang ikinagulantang at ipinagtaka ni Li Chuan gayon din ng mga ibang examinees.
Sabay paulit-ulit namang sinisigaw ni Verde Hairboy na masyado daw arrogante at mayabang ang ating bida. Sabi naman ng isa ay tila ba nababaliw na daw yata si Lin Kay dahil kahit daw na powerful siya, ay hindi niya pa rin magagawang matalo ng sabay-sabay ang tatlong examiner dahil ang mga ito daw ay talagang expert pagdating sa martial arts. Hanggang sa makalipas nga ang ilang saglit ay nagsisugudan na nga rin agad-agad ang tatlo sa ating bida, habang kung ano-anong masasamang salita ang sinasabi. Subalit gamit lang ang isang kamay at lakas and special skill ng ating bida ay nagpatalsik-talsik na agad ang mga ito na parang mga daong nanlalaglagan mula sa puno. Dahilan nga upang lalong manlaki ang mga mata ng mga examinees dahil sa kanilang natunghayan. At sa isip-isip nga ni Verde Hairboy ay baka daw nananaginip lang siya dahil napaka-imposible naman daw yata na ang tatlong experts sa Martial Arts Academy ay napatumba at natalo lang ng ganon kadali ng sabay-sabay ni Lin Kay. At nagmistulang ang mga hikain at asong naglalaway ang tatlo dahil sa kanilang sinapit, at hindi nga lang ito basta paglalaway kundi nagkakangsusukan na din sila. Samantala ang ating bida naman habang nakatingin lang sa mga ito ay natanong na niya rin agad na siguro naman daw sa lagay na ito ngayon ay 100% sure nang pasado siya sa examination ngayon. At habang hirap pa nga na magkikilos at magsalita si Li Chuan ay agaran din naman nitong sinabi na panalo at pasado na nga talaga si Lin Kay. Sa may bandang likuran naman, ay makikita si Verde Hairboy na nakatingin sa ating bida habang inaakit ang kasama nito na mabuti pa daw na lumayas na sila agad ngayon. Subalit bago pa matuloy ang balak ni Verde Hairboy ay kaagad rin naman itong nilingan ng ating bida at tinitigan ng masama dahilan nga upang hindi lang basta mata ang manlaki kundi pati na rin ang bibig ni Verde Hairboy. Sabay agad din itong lumuhad at humingi ng tawad kay Lin Kay habang sinasabi na pasensya na daw sa pagiging ignorante niya at sa ginawa niyang pang-offend. At mariin nga lamang na tumingin ang ating bida dito kaya naman lalong kinabahan at nangamba si Verde Hairboy kaya nagpatuloy pa ito sa paghingi ng tawad habang paulit-ulit na sinasabing deserve niya na daw na mamatay ngayon din. Sabi naman ng ating bida ay sampelan na lang daw ni Verde Hairboy ang sarili nito ng 100 times at pagkatapos ay pwede na daw itong umalis. Dagdag pang sabi ni Lin Kay na tandaan daw dapat nito na sa susunod ay hindi na dapat basta-basta nagsasalita ng mga walang katuturang bagay. Nasinang-ayunan nga kaagad ni Verde Hairboy habang sinasampal-sampal ang sarili. At maya-maya nga habang tahimik lang si Lin Kay ay nagpasya na rin siyang pumanhik sa may hagdanan upang magtungo sa ibabaw nitong bundok kung saan ay makikitang naririto ang ilan pang mga katauhan. At nang nandirito na nga siya sa taas ay nakisalamuhan na rin siya sa mga ito kung saan ang lalaking ito ay tinanong agad siya kung ito daw ba ang first time niya na kumuha ng Martial Arts Academy exams. Sabay nagpakilala na rin ito na siya daw si Gia Doffa at ito na daw ang pangatlong beses niya na mag-take ng exam sabay tanong niya na rin sa ating bida kung ano daw ba ang pangalan niya. Tugon naman ng ating bida na siya daw naman si Lin Kay. At sabi naman ni Gia Doffa ay ikinagagalak niya daw na makilala ang ating bida at mukhang itinadhana daw na magkita sila ngayong araw na ito, dagdag pa nitong sabi na kapag may gusto daw malaman si Lin Kay ay magtanong lamang daw sa kanya. At kalmado namang tugon ng ating bida na hindi na daw yon kailangan pa. At nagkwento pa nga si Gia Doffa ng mga bagay-bagay about sa kanyang sarili at sabi pa nga nito ay nag-failed daw siya nung kumuha siya noon ng first and second exams, pero kahit gayon man daw ay marami naman siyang natutunan mula rito, katulad na nga lang daw ng kasabihan na kung talagang kilala mo ang iyong sarili gayon din ang iyong kaaway ay hinding-hindi ka matatalo sa kahit na anong laban, at bilang examine daw na marami ng karanasan ay masasabi niya daw na siguradong ang pagkilala sa iyong mga kalaban ay ang pinaka-importante. At napatingin na nga lang ng may pagkaseryoso ang ating bida sabay sabi niya rin na kung maaari daw ay idalye itong mabuti ni Gia Doffa. Subalit ang ginawa ni Gia Doffa ay may itinuro ito sa may bandang malayo sabay sabi kay Lin Kay na tumingin daw siya rito. Kung saan nga ang itinuturo pala nito ay walang iba kundi si Yu Xiaojing. At natutuwa pa nga nitong sabi sa ating bida na sadya daw talagang napakaganda nitong si Yu Xiaojing at kilala daw ito bilang beauty for 100 miles around, at panigurado din daw na ang exam na ito ay sure nang maipapasa ni Yu Xiaojing bilang dahil sa ang Masters Junior nito ay isang instructor nitong Martial Arts Academy. Hanggang sa biglang ang mapalingon at mapatingin sa kanila si Yu Xiaojing. Habang iniisip-isip nito na hindi daw niya akalain na makakapasa si Lin Kay sa test kanina, gayong mukha daw naman siyang walang kabuluhan at napaka-incompetent na lalaki.
Samantala si Giadofa naman ay makikitang kilig na kilig at nagha-heart-heart pa nga ang mga mata dahil sa nakatingin daw si Yu Xiaojing. Sabay 2 beses pa nitong sinabi na kaawa-awa daw naman kaya't napatanong naman dito ang ating bida kung ano ba ang kinakaawaan nitong si Giadofa. Sagot naman ni Giadofa ay dahil sa nakikita lang daw nila ang mga ganong kagandahan mula sa malayo, at marami nga din daw na mga mayayamang binata ang humahanga dito kay Yu Xiaojing subalit hindi lamang ito pinapansin ng dalaga. Sambit naman ng ating bida na si Yu Xiaojing daw ay isa lamang mortal na babae at hindi man lang daw ito qualified upang maging kanyang kasambahay kaya papaano daw naman siya maaakit sa ganitong uri ng babae. Na ikinainis naman ni Giadofa dahil di nito akalaing ganon ang sasabihin ni Lin Kay. At habang napapakamot pa ito sa ulo ay sinasabi pa nito na akala niya daw ay isang disenteng lalaki si Lin Kay yon pala ay isa daw namang arrogante. Hanggang sa may isang lalaki na biglang nakisingit sa usapan, na sinasabing napaka-ignorantay daw nitong si Giadofa at Lin Kay dahil kung ano-ano daw ang pinag-uusapan nila at kapag daw ang mga sinabi nila kanina ay narinig at nalaman ni Mr. Duan ay tiyak na manganganib sila. Sagot naman ng ating bida na wala daw naman siyang pake kung magkagayunman. At malakas namang banggit ni Giadofa na parang di pa ito makapaniwala na kung si Duan Zihao daw ba ng Duan family ang tinutukoy ng lalaking ito. Sagot naman ng lalaking ito na parang si Tweety, ay sino pa nga daw ba walang iba kundi si Duan Zihao nga. Sabay pabulong namang sabi ni Giadofa kay Lin Kay na wag na daw siyang magsalita pa ng mga bagay na laban sa mga ito dahil baka mapa-trouble lang siya. Tugon naman ng ating bida na, di nga totoo ba, na parang wala lang talaga para sa kanya kahit sino pa ang kanyang makaharap. Sabay muli pang bulong ni Giadofa na hindi daw ba alam ni Lin Kay na ang Duan family, ay merong malalim na kaugnayan sa Ling Prefecture na kung saan din ang mga anak at pamangkin na mula sa pamilyang ito ay sadyang mga experts, kaya naman kahit daw maging ang mga local officials ay hindi kayang agrabyaduhin ang mga ito ng ganun lang kasimple. Sabay napahawak ang ating bida sa kanyang baba at iniisip ang tungkol sa Duan family. Dagdag pang ang sabi ni Giadofa, na ang halos karamihan daw sa mga examinees na nandirito ay nagmula sa Duan family. Sabay biglaan na lang ding pinagsisigaw ng mga ibang examinees na nandirito na daw si Duan Zihao. Sabay parang nalulungkot namang sabi ni Giadofa na gaya daw ng inaasahan ay nandirito na nga itong si Zihao kaya malamang daw na baka hindi na sila makasali sa exam na ito. Samantala sa kabilang banda naman ay kaagad na tinawag at nilapitan nitong si Zihao si Yu Xiaojing, kung saan sabi nito na ang tagal na daw nilang hindi nagkikita kaya naman sobrang namimiss niya na daw itong si Yu Xiaojing sabay tanong rin naman agad dito ni Zihao kung iniisip din daw ba siya nito. At pasuplay din naman ngang sinagot ito ni Yu Xiaojing na hindi daw siya interesado dito kay Zihao. Sabay agad na tinalikuran na rin ito ni Yu Xiaojing. Dahilan nga upang manggigil at mainas ng labis itong si Zihao. Kaya naman pasiga din itong sabi na ang tagal-tagal na daw subalit hanggang ngayon ay hindi pa rin pinapansin ni Yu Xiaojing ang kanyang nararamdaman para dito, at palagi na lang din daw itong malamig ang pakikitungo sa kanya. Kaya't tugon naman ni Yu Xiaojing na hindi niya din daw alam kung bakit, basta ang alam niya lang ay hindi sila pareho ng pinagdaraanan sabay sabi pa nito na sana daw ay hindi na siya guluhin pa sa susunod ni Zihao. At napatulala na nga lang itong si Zihao dahil sa mga sinambit ni Xiaojing. Sabay mariin itong sabi na kung gayon man daw simula ngayon ay hindi niya na basta hahayaan at pakakawalan ang babaeng gusto niya. Tanong naman agad ni Yu Xiaojing kung ano daw ba ang binabalak gawin nitong si Zihao. Tugon naman ng parang demonyo ng si Zihao ay alam niya daw na ang master ni Yu Xiaojing ay kas-index-index kaya di niya magawang makastrike dito pero maaari niya naman daw itong i-disqualify sa exams. Kaya naman bigla na rin itong pasiga na inutusan ang mga kalalakihan na harangan ang daanan patungo sa taas ng bundok. Nadali-dali ngang sinunod at ginawa ng mga kalalakihang ito kaya naman nga makikitang tila ba isa silang mga tagabantay at tagaharang sa mga nagre-rallying gustong pumasok sa loob kung nasaan yung taong gusto nilang pagbuntunan ng kanilang inis at reklamo. Sabay muling pasiga na sabi ni Zihao na ang exam daw na ito ay para lang sa Duan family, kaya nararapat na umalis na daw ngayon din ang ibang mga examinees na hindi sa kanila nabibilang. Kaya naman nga tila ba nagulantang at nabahala ang mga examinees dahil di nila akalaing ninanais suluhin ng Duan family ang exam na ito. Sabay sabi naman ng isang bigman na ito na kahit daw ang Duan family ay isang makapangyarihan ay hindi daw dapat maging sobrang mapagmataas ang mga ito. Sabay tingin dito ni Zihao na animoy demonyo na naman,
Hanggang sa bigla na lamang ding saksakin ng patraydor ng kasamahan ni Zihaw ang bigman na ito. Dahilan nga upang labis na manggulantang sa pagkakagulat at pagkakabigla ang ibang mga examinees gayon din sina Yu Xiaojing at Jia Doffa. Kasunod nito ay muli na namang kinausap ni Zihaw si Xiaojing upang sabihin na halos silang lahat daw dito ng kanyang mga kasama ay isang pamilya, kaya't kapag daw itong si Xiaojing ay sumama sa kanya, ay sisiguraduhin daw niyang makakapasa at malalampasan ni Xiaojing ang exam na ito ng walang kahirap-hirap. Subalit sa kabila ng mga tinuran ni Zihaw ay tahimik lamang at walang kibo itong si Yu Xiaojing. Samantala si Jia Doffa naman ay kaagad rin na kinausap si Lin Kay at may paabi-sabi pa ito na, "Where there's life there's hope," kaya mabuti pa daw na mag-quit na lang sila ngayon. Ngunit hindi ito pinakinggan ng ating bida, sa halip ay nag-decide siya na lumapit kay Zihaw habang si Jia Doffa naman ay tila ba nabigla sa naisip ang gawin ni Lin Kay. At pagkalapit-lapit pa nga lamang ng ating bida ay kaagad naman siyang sinabihan ni Zihaw na kung isa daw ba siyang makulit na bingi dahil mukha daw yatang hindi niya narinig kung ano ang sinabi nitong hambojing si Zihaw. Subalit dahil nga sa talagang inis na din ang ating bida kay Zihaw ay bigla niya na lamang itong sinigawan na tumabi, sabay sinampigan niya na din ito ng pagkalakas-lakas dahilan nga para tumalsik ito na para bang isang papel na pagkadali-dali lang itapon. At sa lakas nga ng puwersang tinamon nito ay ganun-ganun na lang ang mabilisan nitong pagkahilate sa damuhan. Nalalo ngang ikinagulat ng sobra-sobra ng mga examinees dahil sa nagkakanganganga na ang mga ito na kulang na lang ay makita na rin ang kanilang mga tonsil. At maya-maya nga nang makatayo ng muli si Zihaw ay may pa-eye view pa itong tumingin ng may pagka-devil na titig. Kung saan ay agad din itong pasiga na iniutos na paslangin ngayon din si Lin Kay. Kaya naman nga nagmala-fighter na ang mga ito habang pasugad sa ating bida habang ang ating bida naman ay kalmado lang na nakatindig at nakatingin sa mga ito. At bago pa nga lamang tuluyang makakalapit ang mga ito ay may bigla namang dumating na isang lalaki na si Mr. Liu, kung saan ay agad nitong pinigilan ang kalalakihan sa binabalak ng mga itong gawin. Kaya naman nga mariing napatingin na lang dito si Zihaw ngunit dahil nga sa itong si Mr. Liu ang namamahala sa exam na ito ay wala din naman siyang magagawa. At maya-maya nga nang magkaharap na ang dalawa ay kaagad na sinabihan ni Mr. Liu itong si Zihaw, na wala daw siyang pakialam kahit na marangya ang katatayuan ng Duan family, dahil di daw ito batayan para hayaan na lang itong si Zihaw na gumawa ng gulo dito sa Martial Arts Academy. At may pagpapalusot pa namang sumagot si Zihaw na tumutulong lang daw naman siyang mapanatili ang kaayusan dito sa Martial Arts Academy, dagdag pa nitong sabi na meron lang daw misunderstanding na nangyayari ngayon. At magsasalita pa nga sana itong si Zihaw ngunit pinigilan din naman ito kaagad ni Mr. Liu. Sabay sabi nito na ang mga causes at consequences daw ng mga bagay-bagay ay malinaw. Kaya hindi na daw kailangan na magsalita pa ng kung ano-ano itong si Zihaw. Dagdag pa nitong sabi na kung sino man daw ulit ang magtangkang manggulo sa examination na ito, ayon sa rules ay madi-disqualified kaagad. Kaya naman nga inutusan na rin agad ni Zihaw ang kanyang mga kasamahan na tumigil na, at wag nang gawin ang kanyang iniutos. Samantalang ang ating bida ay may pagkaseryoso lamang na nakatingin. Hanggang sa may biglang ang dumating na isang lalaking merong dala-dalang isang basket, kung saan ay sinabi nito kay Mr. Liu na nandirito na nga daw at kanya nang dala-dala itong mga number plates. At maya-maya nga ay itinuro na ni Mr. Liu ang mga number plates, sabay sabi nito na maaari daw ditong pumili ng isa ang mga examinees na kanilang dadalhin. Dagdag pa nitong sabi na napakadali lang naman daw na makapasok dito sa Martial Arts Academy, ang kailangan lang ay makapunta sa ibabaw ng bundok na may 3 number plates sa loob lamang ng 2 oras, at pag nagawa ito ay kumpirmado ng pasado ang makakagawa nito. At para naman sa mga examinees na hindi magagawang kumuha ng tamang bilang ng number plates sa loob ng oras na binigay, ay kagarang tatanggalin sa examination na ito. Dagdag pa nitong sabi na para daw makakuha ng mga number plates ay nasa sa kanila na daw kung paano nila iyon gagawin. At tahimik nga lang na nakikinig si Jia Doffa gayon din ang ating bida. Sabay biglang pasiga na sinabi ni Mr. Liu kung malinaw na daw ba para sa lahat ang kanyang mga instructions na sinabi. At sabay-sabay nga ring malakas na sinabi ng mga examinees na naintindihan daw nilang mabuti ang lahat. Sabi pa ni Mr. Liu na ngayon na daw ang umpisa ng Martial Arts Academy exam, kaya't mag-umpisa na daw ngayon din ang mga examinees na maghanda at kumilos. At makikita ngang sobrang handa na rin ang 4 na ito. Kung saan nga ay ikinabot na nila ang mga number plates sa kanilang damit.
Matapos nito ay bigla na lamang ding tumingin ng mariin itong si Zihaw sa ating bida. Sabay sabi nito na ang tapang daw naman talaga yata ng ating bida, kaya't maghintay lang daw siya dahil lagot siya mamaya. At nag-umpisa na nga silang lahat na umakyat paitaas sa bundok. At makalipas nga ng ilang saglit ay makikitang nanggad doon na sila sa may bandang gubatan nitong bundok, kung saan ay bigla na namang nademonyo ang pag-iisip ni Zihaw, kaya't inutusan na naman nito ang kanyang mga kasama na paslangin na daw kaagad ngayon si Lin Kay. Abangan sa ating next episode kung ano pa nga ba ang mga nakaka-excite na mangyayari, kung saan nga ay binabalak patayin ni na Zihaw ang ating bida. Ngunit ang pag-aakala nilang matatalo na nila si Lin Kay ay sadyang akala lang talaga nila dahil bago pa man nila yun magawa, ay may bigla namang sumulpot na isang lalaki at sino nga kaya ito. Kung gusto nyong malaman kung sino nga ba ang lalaking ito ay ipagpatuloy nyo lamang ang panonood ng bawat episodes natin. At kung inyong nagustuhan ang ating video ngayon ay paki-like naman mga idol, huwag na rin kayong mahiya pa na mag-comment, and please don't forget to share and subscribe then hit the notification bell. Thank you po sa inyong lahat mga idol. Sana ay nag-enjoy kayo sa panonood.